Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkaroon ulit ng online Bible study for Golden City Tennis Club group for today. So ang ating pong topic sa umagang ito ay blinded by traditions, Jesus is the answer. Blinded by traditions, Jesus is the answer. At matatagpuan po natin ang ating mga verses sa John chapter 4, 1 to 26. John chapter 4, 1 to 26. So, gusto ko pong basahin sa Tagalog itong ating verses sa umagang ito habang tayo naghihintay ng mga pumapasok sa ating Facebook Live online message. So ang ating pong topic ngayon ay blinded by traditions, Jesus is the answer. So babasahin po natin dito sa Tagalog, tapos mamaya din po ay babasahin din po natin sa English. John chapter 4 verse 1 to 26. Si Jesus at ang Samaritana. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang naghikayat at nagbabautismuhan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang nalaman ito ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na ang tinatawag na Sychar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan na ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala naman lang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbibigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang inumin ng tubig na ito ay muling nauuhaw. Ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ay bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi niyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalot." "Umuwi ka at sama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mo wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." "Totoo ang sinabi mo," sinabi ng babae. "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinabi ninyo, mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba ng Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan,
sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paparito ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Ulit, magandang umaga ulit sa bawat isa. I hope na yung taga Golden City Tennis Court na mga partners ay makapasok na po sa ating Bible study sa umagang ito. Ang ating pong topic ngayon ay blinded by traditions, Jesus is the answer. Blinded by traditions, Jesus is the answer. At matatagpuan po ang ating teksto ngayon ay nasa John chapter 4 verse 1 to 26. So babasahin ko ulit habang tayo ay naghihintay. Babasahin ko ulit dito sa English, sa New King James Version. John chapter 4. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, who would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me the water, that I may not thirst, nor come near to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband. For you have 5 husbands, and the one whom you know is not your husband, in that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is when true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will let us all things."
Jesus said to her, I who speak to you am He. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita na very raw sa aming pakinig ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit ito ay nagbibigay ng liwanag sa aming buhay at hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa aming buhay. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon, Lord, na binigay mo sa akin upang maipahayag po, Lord, ang iyong masalita. At gamitin mo ako, Lord, upang maipahayag po, Lord, ang mensahe sa umagang ito. Salamat din po, Lord, sa makikinig sa salitang ito at ikaw din po, Lord, ang magbukas ng aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord. In Jesus' name, Amen. So, magandang umaga ulit sa bawat isa. Ang ating pong topic ngayon ay blinded by traditions. Jesus is the answer. Gusto ko po simulan ang aking pagmamisay sa isang kwento na this is related to about tradition. No? Kasi mayroon pong isang scientist or isang tao na nag-eksperimento siya. Ang kanyang ginawa ay naglagay siya ng 4 na monkey doon sa isang cage at nilagyan na ng saging doon sa taas ng cage na yan na pwedeng akyatin ng monkey. Ang eksperimento niya ay ganito. Pinababayaan niya yung monkey na kunin yung banana na yon. Ngunit kung kukunin niya ay paparusahan niya yung mga monkeys na yon. So unang-una nilagay niya doon, kinuha ng monkey 1 ang banana. Ang ginawa ng tao na yon ay binugbog at pinarusahan niya yung 4 na monkeys. Ngayon, kumuha ulit yung pangalawa, ganun ulit ang ginawa ng tao. Binugbog at pinarusahan niya yung 4 na monkeys. Yung lahat ng monkey, anyone, kung sino man kumukuha dun sa banana, binubugbog ng tao yung mga 4 na monkeys. Ngayon, na-realize ng monkey na parang paparusahan sila. Pag may kumuha doon, kunyari yung monkey 1 kumuha doon, pinipigilan na at tinaaway nila at binubugbog nila yung monkey number 1. Kunyari, ang monkey number bubugbugin ng monkey number 2, 3, and 4. Ganon din, kung kukuha ng monkey number 2, bubugbugin din siya ng 3 niyang kasamahan. So, in short, hindi na nila kinukuha yung banana na yon. Ngayon, ang ginawa ng nag-experiment na to ay pinalitan niya yung monkey 1 na monkey 5. So, siyempre, yung monkey 5 na yon ay kukunin niya ulit yung banana, binugbog siya ng monkey 2, 3, and 4. Nagulat yung monkey number 5, no? So, later on, kumuha yung monkey number 2, binugbog siya ng monkey 2 and 1 and 3. So, sumama na rin yung monkey number 4, number 5, yung bago. So, in short, pinalitan yung monkey number 2 ng monkey number 6. Yung monkey number 6, kinuha niya yung banana, binugbog din siya ulit ng mga, yung 3 monkeys na yon. So, to make it the story short, napalitan na yung lahat ng monkeys, pero ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Hindi naman talaga sila pinaparusahan, pero pinaparusahan nila yung monkey na kumukuha doon. Maski wala na yung mga old generation, ganun pa rin ang ginagawa. Ganun din ang ating topic ngayon. Kaya nga ang ating topic ngayon ay blinded by traditions, Jesus is the answer, because Jesus will clarify all the truths na dapat nating malaman, specifically po to sa ating spiritual na buhay, lalo na sa ating mga religious beliefs or practices. So ginamit natin dito ang ating pong kwento sa chapter 4 ng John, kasi ito yung Samaria ay mayroon pong history ito. So sa umagang po ito ay gusto ko pong talakayin ang 3 aspeto sa ating topic, blinded by traditions, Jesus is the answer. Ang una po, ano ba ang history nitong Samaria na to? Bakit mayroon mga kwentong ganito? The history of Samaria. Number 2, don't let traditions hinder the gift from God na makuha natin. Don't let your traditions hinder the gift from God. Number 3, Jesus is the Messiah for all types of people. So, number 1, anong history ng Samaria?
Number 2, don't let your traditions hinder you from getting the gifts from God. And number 3, Jesus is the Messiah for all tribes and people. So dito po nakikita natin, i-explain ko po itong chapter 4 ng ng John. Therefore, when the Lord know that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, He left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. Ang Samaria po ay nasa gitna ng Judea and Galilee. Kasi ang ministry po ni Jesus Christ ay nagre-revolve po doon sa Palestine, no? Palestines. Yan po ay nagko-compose po yan ng mga major provinces like Judea, Samaria, Galilee at saka yung mga Decapolis, yung 10 cities dito sa western side. Ngayon galing si Jesus Christ dito sa Judea, sa southern part, kailangan niyang pumunta doon sa Galilea, the northern part. So kailangan niyang dumaan dito sa Samaria kasi ang Samaria ay nasa gitna ng Judea at Galilea, no? Sabi dito, he came to a city of Samaria which is called Sychar near the flat of ground that Jacob gave to his son Joseph. So ito po ay alam po natin sa history. Alam po natin na itong Judea, Samaria at saka Galilea ay under ito ng Palestine na binigay ng Panginoon sa mga kanilang mga ninuno doon kay Moses. Tapos doon sa mga hari, ngunit nag-divide dito, nagkaroon ng northern tribe, yung Israel, at mayroong southern tribe, Judah. So dahil sa kasalanan ng mga Israelites noon, na hindi sila sumusunod, nagkaroon sila ng mga idolatry, sila po ay pinarusahan ng Panginoon. Ang una pong nasakop po ng mga ibang mga tribes ng Assyria ay yung Israel, yung 10 tribes of Israel. At sa huli po ay nasakop din po yung Judah. Nung nabihag na po ang taga Samaria, nabihag yan sila, dinala sila sa Assyria, sa banda doon sa mga Ngayon, may bumalik na mga tao doon. Ang mga bumalik na tao doon kasi sabi ng hari ng Assyria, kailangan mapopulate yung Samaria. Nagpadala siya ng ibang mga tao, hindi sa tribe na nabihag, kundi sa ibang tribe, Babylon, yung Alba, mga ibang tribes, meron dong Hamat, no? So, ang point dito, yung Samaria ay na-invade yan ng ibang tribo. Kasi naalis na yung mga tao doon, bumalik sila, na-invade yung mga tribo doon, nagligay ng ibang tribes doon. Pero hindi sila takot sa God of Israel, God of Abraham, Isaac, and Jacob, which is the true God. Kaya nag-serve sila ng mga ibang gods. No? Kung babasahin niyo ang 2 Kings chapter 17, makikita mo doon na nilagyan ng Assyria ng mga bagong tao yung Samaria. Pero hindi sila naniniwala sa true God. Nag-serve sila doon, nag-alay sila sa mga altar sa ibang mga gods nila. Nagalit ngayon yung God, na tunay na God, binigyan sila ng mga lions, na pinakain sila ng mga lions. So nagreklamo ngayon yung mga tao doon sa Assyria, sabi sa hari, paano yan, kinakain kami ng mga lions dito? Sabi ng Assyrian king, sige, magkuha kayo ng real priest talaga, yung mga priest ni ng Levites, padala niyo doon sa Assyria at tuturuan sila kung paano sila maghandog. Kaya pinabalik yung mga ibang mga tribes, at the same time, yung priest, tinuruan sila maghandog doon. So yun yung parang doon, yun yung parang history ng Assyria, ng Samaria, kasi parang yan sila, half-breed yan sila. Kaya nga yung taga Judea ayaw makipaghalubilo sa mga taga Samaria. So sabi dito, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink, for his disciples had gone away into the city to buy food. This is John chapter 4 verse 8. Then the woman of Samaria said to him,
How is it that you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman, for Jews have no dealings with Samaritans? So sabi dito, wala pong dealings ang mga Hudyo sa mga Samaritano kasi ang tingin nila doon, mga half-breed yan sila eh. Mga tao sila na hindi tunay kasi mga dayo lang sila doon, although nakip-intermarriage na sila kasi pinabalik din yung ibang mga Hudyo doon at saka yung mga pari para mag-serve, pero hindi pa rin sila naniniwala doon. Kaya iba yung hindi sila naniniwala sa totoong Diyos doon, although tinuruan na sila ng pari na pinadala ng Assyrian king para magturo sa kanila, hindi pa rin sila naniniwala, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang idolatry. In fact, malala yung idolatry nila, pati yung kanilang mga anak ay tinatapon nila doon sa mga apoy, doon sa kanilang mga gods, no? So, kaya na lalong nagalit yung mga tao, ang Diyos sa kanila, no? Ngayon, ano ang implication nito? Ang implication nito ay makikita natin iba yung treatment ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria, sa mga Samaritano. In fact, yung in-example ni Jesus Christ na the Samaritan na mayroong isang priest na Hudyo talaga yon, tapos mayroong Levites na lahi talaga ng Hudyo yon, iniwasan na yung na-hold up na tao. Pero ang example ni Jesus Christ, yung Samaritano na dumating, yun ang purpose ni Jesus doon ng Samaritano. Ngayon, ang implication nito, yung Samaria ay mayroon niyang halong paganism at saka yung Judaism, yung pagsasamba ng ano. Hindi natin alam, by providence of God, pinahintulot na ng providence ng God. Fast forward, ang kwento rin ni Constantine, no, after how many years, na after kay Jesus Christ, mayroon pong isang hari sa Roma, ang pangalan niya Constantine. Siya ay parang na-born again siya, nakakita siya ng sign doon sa taas na kinakausap siya, parang mayroon siyang sign na itong sign na to ang magpapanalo sa iyo. Kaya nanalo siya sa kanyang kalaban doon, nakuha niya yung Roman Empire. Kasi sa kapanahonan ni Jesus Christ, under Roman Empire na yung Palestinian, yung Israel, no? Ngayon, maraming nagsasabi na inaalaw ni Constantine na malegalize yung Christianity. But he also allows paganism to enter Christianity. Kaya ang sabi niya, Constantine paganized Christianity and he Christianized pagan religion. So maraming nag-ano doon na parang in 300 something, 319 or something like that, no? Inalaw ni Constantine na maging legal yung Christianity. Isa pa lang ang Christianity nito, aside from yung mga splinters talaga sa labas, wala pa dito Roman Catholic. This is Roma, wala pa doon kasi Roman lang yan eh. Nandun pa yung Eastern side, hindi pa naghiwalay yung Eastern Orthodox. Saka hindi pa naghiwalay yung Roman Catholic noon. Wala pa yon, hindi pa issue yung Roman Catholic noon. Ang sabi doon, sa history, inalaw ni Constantine na magiging official yung Christianity na religion. Pero, inalaw din niya ang pagan rituals doon. So, maraming nagki-question, ano ba si Constantine? Hero ba natin yan o hindi natin hero? Kasi, hindi na niya pinaparusahan ang mga Kristiyano, pero at the same time, minaluan niya ng paganism. No, hindi natin ma-decide yan kasi ang Diyos naman ang may providence yan. Pero imagine niyo na lang yung mga martyrs doon na pinuputulan ng ulo, pinuputulan ng kamay, kinakausap ni Constantine doon sa Ecumenical Church. Ano kayang feeling ng mga napuputulan ng paa? Hindi natin malalaman kasi nandito tayo, nasa comfort tayo na malayo tayo. Pero sa kanila, pinapatay yung mga Kristiyano. Here comes the Roman king or Roman Caesar na magbibigay sa kanyo ng kalayaan, pero inintegrate din niya yung parang paganism kasi yun ang karamihan din na religion doon. So hindi natin ma-decide ngayon kung tama ba si Constantine, pero sa akin that is the providence of God, inaalaw yan.
Kasi baka nahirapan na talaga yung masyadong mga Kristiyano doon, pinapahinga ng Panginoon na magbigay naman ng comfort. Di natin masisisi. Ngayon, marami ding mga fast forward din. Hindi din natin alam pagdating ng Reformation on the 16th century, bakit inalaw din ng Panginoon na mabuksan ulit yung gospel na talagang totoo, no? Kasi at the 4th century, pababa hanggang sa 1,000 years, bumababa ang tradisyon. Gumagamit sila ng tradisyon, napalala ng hindi na masyadong maganda yung mga activities ng church at saka ng mga doctrine. Kaya ang tawag doon medieval period or dark ages, no? Kasi parang nakakonsentrate sila at lumalayo doon sa katotohanan. Kaya on 16th century, inaalaw din ng Panginoon na mayroon din mabuksan na isang tao, mga raming tao, na i-question din yung paraan ng church doon. At yun ang mga tawag doon ay Protestant Reformation, sina Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Philip Melanchthon, marami mga tao doon na ginamit din, kaya nagkakaroon ulit ng mga iba't ibang relihiyon, like yung Presbyterian, yung mga Lutheran, etc., etc. Hindi din natin malalaman, no? Kasi ang sabi nga doon ay binalik yung evangelical, kaya nga ang tawag doon sa mga hindi Roman Catholic ay evangelical. Hindi rin natin malalaman, but that is the history. Kaya nga ang sabi natin dito, kailangan natin basahin ang history para natin, totoong history, para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Ang sabi dito, how is it being a Jew as a drink from me, a Samaritan woman, for Jews have no dealings with Samaritans? Nadala ng tao ng babae na to, ang kanilang tradisyon na parang umaayaw sila, iba yung treatment nila sa Jews, at ang Jews naman ay ibang treatment. Pero si Jesus Christ, hindi siya nagpapadala dito sa tradisyon kasi alam niya ang katotohanan. Kaya nga sabi, give me a drink. So sabi ni Jesus Christ, woman, give me a drink. Nagulat ngayon yung woman. Sabi niya, bakit kayo humingi sa akin? Di ba magkaaway tayo? So, yun na yung purpose kung bakit natin pag-aralan ang ating history, ang ating tradition, kung bakit napunta tayo dito sa mga current Christianism natin, sa ating Christianity, at bakit may iba't ibang mga religion. Number 2, sabi dito sa 10, kasi do not let traditions hinder the gift from God to come to you. No? Kasi sabi dito, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Sabi niya, kung alam mo lang yung anong gift na may bibigay ko sa iyo, parang mayroon siyang metaphor dito na the drink, water, no? At malalaman mo kung sino ako, hihingi ka sa akin. Pero ang babae ay hindi niya masyadong maintindihan kasi na-blinded nga siya ng kanyang reliyon at na-blinded din siya ng kanyang natural mind. Di pa niya maintindihan ang spiritual mind nito. Niisip niya parang literal pa rin ito. Sabi niya sa 11, the woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Although mayroon na siyang living water, mayroon na siyang parang idea kung ano to, but sabi niya, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself as well as his sons and his livestock? Kasi itong mga Samaritano, although hiwalay sila, half-breed sila, pero meron silang mga history din na anak sila ni Jacob. Si Jacob ay si Jacob ay si Israel, ito si Jacob eh. Ito yung apo ni Abraham. Si Abraham may anak na Isaac, si Isaac may anak na Jacob. Nung nakapag-wrestling si Jacob sa parang isang angel, ay pinalitan ng pangalan niyang Israel. Kaya nga yung bayan ng Israel, yun si Jacob yun. Mayroon siyang 12 na mga anak, at yun parang yung mga 12 tribes of Israel yun. No? Sabi ni Jesus Christ, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst.
but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. So, Jesus is talking about her a spiritual water na magbibigay sa mga taong humingi nito. Kung sino mang maniniwala kay Jesus Christ, sabi na, itong water na literal na minimin mo na mahirapan akong salukin, ay hindi ito ang sinasabi ko. Sabi ni Jesus Christ, whoever drinks of this water na tinutukoy mo, na galing dyan sa balon, ay mauuhaw ulit. Ngunit ang uminom sa water na ibibigay ko sa iyo, ay hindi na siya mauuhaw at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Minsan ang ating mga tradisyon ay naghihinder sa atin sa ating paglapit sa Panginoon at sa pagkuha ng gifts, kasi sabi natin, hindi naman yan ang aming tradisyon, hindi naman yan ang natutunan namin dito sa aming relihiyon. Kaya hindi namin kukunin yan si Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ito na nga yung gift na ibibigay ko sa inyo. You would not have to work for this one. Ito yung gift ko, but whoever drinks of the water that I shall give, bibigay ko sa inyo, will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Sabi ng Panginoon, Lord, Sir, bigyan mo ako ng inumin na yan. So, although siguro, hindi natin alam kung itong babae na to ay naintindihan talaga niya ito, pero ang sabi niya, nauuhaw ako, may mga problema ako. Kung mayroon ka mang magic water na yan, kung hindi pa niya malinaw sa kanya, bigay mo sa akin yan para hindi na ako babalik-balik dito sa balon na to at nag-iigib. Pero ang minimin ni Jesus Christ dito ay yung spiritual gift na makukuha natin. So, kailangan natin maintindihan ito na parang wag nating gamitin yung ating tradition na yan ay nagsasalita yan, hindi yan pwede sa akin kasi ibang aking relihiyon. Si Jesus is the answer. Blinded by your tradition, Jesus is the answer. Kaya nga, Jesus is the truth. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, rather than ma-hinder tayo sa ating tradisyon, sa ating pananaw na hindi po pwedeng ganon, dapat lumapit tayo kay Jesus at kukunin natin yung drink na yan para hindi tayo nauuhaw sa ating mabuhay. So, sa huli po, bibigyan natin dito na Jesus is the Messiah for all tribes, of all kinds of people. No? So, sabi nito ni Jesus Christ, Jesus said to her, Go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you know is not your husband, in that you spoke truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sabi na, I perceive that you are a prophet. So si Jesus Christ ay nagre-reveal yan sa atin. Nire-reveal yan sa atin. Minsan hindi natin maintindihan na si Jesus Christ ay God kagad. Makikita lang natin ang makapangyarihan, prophet siya. Kaya nga sabi ng woman, kasi ang kanilang pag-iisip ay prophet lang ito na pinadala ng Panginoon sa kanila. Ang una nilang perception, prophet siya. Hindi pa niya makukuha yung Messiah. At the same time, hindi niya makukuha talaga yung God talaga, nagbibigay ng salvation para sa atin. Kasi katulad din ng blind person noon sa chapter 9, doon sa John 9, sabi niya mayroong isang tao. Later na sinabi prophet. Mamaya sinabi ni Jesus, ako talaga yung God, ako talaga yung Messiah. So minsan ang ating pagkakaintindi sa ating pakikinig, hindi kaagad natin maintindihan si Jesus Christ. Akala natin si Jesus Christ prophet. Good man, good teacher. Akala natin model lang si Jesus Christ. Karamihan dyan nagsasabing, sige, maganda yan si Jesus Christ, gagayahin ko yung mga ginawa nyo. Mababaw pa lang ang paningin yan, hindi pumunta si Jesus dito para i-model ang kanyang pagkagawin. Although, mayroon some sort of pagka-model yan, pero ang kanyang ultimate o kanyang pinaka-definite talaga na trabaho ay
talagang iligtas tayo. Na ililigtas tayo, bibigyan niya tayo ng siyang tatrabaho sa ating salvation. So hindi natin maiintindihan yan, akala natin na maganda yung tinuro ni Jesus Christ, tapos ma-realize natin na galing siya ng prophet siya, tapos later on, maintindihan natin na Messiah siya, later on, maintindihan talaga natin na siya God na nagkatawang tao. So, parang dahan-dahan itong nire-reveal sa atin, but I hope this time, ang ating pananaw kay Jesus Christ is, He is a true God. Kasi, ang unawa lang natin, man, good teacher. Tapos later on, makikita natin, prophet siya kasi galing talaga siya sa Diyos. Later on, malalaman natin Messiah, siya yung magliligtas sa atin at sa ating kapahamakan. At the end talaga, malalaman natin sa Jesus Christ is God. So katulad din nito, ang sabi ni woman, Sir, I perceive that you are a prophet. Sabi na, our father worshiped on this mountain, and you Jews says that in Jerusalem, is the place where one ought to worship. Sabi nandun pa rin siya sa kanyang tradition, kung gusto niyang i-validate, ang sabi ng mga ninuno namin, dito daw kami mag-worship sa mountain na to. No? At sabi naman ng mga Hudyo, hindi, dapat sa Jerusalem. Pero ito na yung bagong katuruan ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ. Jesus said to her, Woman, sa 21 ng John 4, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. No? Sabi ni Jesus Christ, there will come a time na woman na you will not worship in this mountain. Hindi ka dito, hindi rin sa Jerusalem, but you will worship Him in spirit and in truth. Kaya nga, importante makikita natin na si Jesus Christ talaga ay spirit, ang God ay spirit and in truth. No? Sabi na, salvation is of the Jews. So, ang salvation natin, ang ibig sabihin nito, salvation ay pinapadaan sa mga Hudyo. Tayo ay beneficiary dahil sa ating pagtitiwala kay Jesus Christ. Kasi ang salvation talaga galing sa mga Hudyo. So it is very important ng ating doktrina ay galing sa Bible, galing sa mga Jews. Dapat mabasa natin ang Old Testament, mabasa din natin ang New Testament para makita natin ang tunay talaga na gospel. Sabi, but the hour is coming and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. So we should worship spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So, kasi ang ano dito, minsan, tayo ay nahihinder ng ating mga historical background and paradigm na doon lang sa church ang pag-worship natin. Kasi minsan, yun nga ang problema doon sa medieval period, no, yung simula ng 500 AD hanggang 1500 AD, nagpunta talaga sa Dark Ages. So ang ginawa ng mga churches doon, parang makakapunta ka lang sa God if you will connect to the church. So ang mga tao ng kapanahon ng medieval period, kailangan nilang pumunta doon sa mga church para magkuha ng mga sacraments. Kaya kung hindi sila nakakakuha ng mga sacraments, parang hiwalay sila sa God. Yun ang point doon sa medieval area, medieval period. Kaya nga maraming mga monasteries noon. Kasi sabi ng kailangan mong pumunta sa monasteries na yan, sa either a nun or a monk ka, doon ka mag-aral ng salita ng Diyos. Tsaka takot sila doon na pag nahiwalay sila doon sa monastery na yan, ay pag alis nila, parang disconnected kagad sila. Kailangan bumalik sa church. So, mabuti na lang, na-recover natin na hindi pala ang paraan natin ay magpunta tayo sa church, kundi we will worship the God with spirit and truth. So, masama man pakinggan. No? Masama man pakinggan. This is not religiously correct sa iba. Hindi mo kailangan pumunta sa church upang to worship God. Pero mayroong purpose ang pagpunta mo sa church.
Ang pagpunta mo sa church, not to get the glory of God, not to make you put into the grace of point of grace. Ang pagpunta mo do church ay dapat ikaw ay makapag fellowship sa mga Kristiyano. Makapag-fellowship sa mga Kristiyano at the same time magkaroon kayo ng parang ordinance na Lord's Supper. Pero that does not mean na kung hindi ka makapunta doon ay hiwalay ka na sa God, no? Yan ang ano doon. Kasi kung tayo ang tradisyon natin ay talagang pumunta tayo doon para makakuha ng grace, hindi po totoo yan kasi sabi ni Jesus Christ, you shall worship Him in spirit and in truth. So hindi lang pagpunta natin doon perfunctory, hindi lang ceremonial lang, ang ating pagpunta doon ay parang nasa puso. Hindi dahil gusto nating maligtas, kundi magkaroon tayo ng fellowship sa mga Christians, magkaroon tayo ng parang Lord's Supper, para magkaroon tayo ng parang communication at the same time parang fellowship sa mga Christians. But not in the legalistic way na yun ang paraan ng ating kaligtasan. Yun ang purpose dito ni Jesus Christ. Sabi na, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to Him, sabi ni woman, the woman said to Jesus, I know the Messiah is coming. He is called Christ. Kaya nga ang Messiah is the Hebrew term, ang Christ is, the Greek term, Christ, same lang yan sila. The Messiah na in-expect nila, both the Samaritan and the Jews na magliligtas sa kanila. In our concept, this is the Messiah that will save us spiritually. Sabi ni Jesus Christ, Jesus said to her, I who speak to you am He. Sabi ng woman, inaantay ko pa yung Messiah na darating upang mag-explain. Hindi niya alam na si Jesus Christ na yung Messiah. Si Jesus Christ na yung Messiah na sabi ni Jesus Christ, I who speak to you am He. So, ngayon po ay dumadating na yung ating Messiah. We have to study our Messiah, kung ano yung tinuturo niya. Hindi dapat tayo ma-blinded doon sa ating mga traditions kasi Jesus is the answer. Babalikan ko yung aking kwento doon sa 4 na monkeys. No? Ang 4 na monkeys ay nawala na. Mayroon na mga bagong monkeys doon sa cage, but they still practice yung mga dapat ginagawa ng dati. Hindi nila naintindihan na nawala na yon. Baka namatay na nga yung nagpapalo sa kanila na tao. At the same time, ang masama pa sa ating tradisyon, kung hindi talaga yan tradisyon sa simula, kundi tradisyon ng in-between na binigay sa atin ng ating mga leaders, yun ang problema. Kaya nga, nakikita ko yung mga yung parang mayroong speech doon sa YouTube na parang mayroon silang TEDs, no? TED ba yun? Parang doon sila nagsasalita. Mayroong nagsasalita doon, how can I go out from the cult? Or parang mga testimony na sila ay nasa cult sa kanilang pagkabata. So, mahirap mang tumakas doon sa mga cultic religion, pero dapat manalangin tayo sa Panginoon na makaalis tayo doon. Ang kwento ng isang babae na yan, siya ay nakaayos na kanyang damit, nagbibigay sila ng mga tracts doon sa mga tao, sincere naman sila na yan. Pero mayroong isang babae daw na nakakaunawa sa kanya, biglang dumating sa kanyang harapan, lumuhod, ang sabi na, makakatakas ka rin dyan. Paglaki mo, malalaman mo ang mga katotohanan at makatakas ka rin yan. Hindi niya nalaman nung bata pa siya, kasi pag nandun ka sa loob, hindi mo malalaman. Pero kung lumaki ka, madadagdagan ang iyong knowledge, malalaman mo ang katotohanan at makakatakas ka rin sa kanya. Ngayon, ang aking message sa umagang ito, yung mga monkey yun. Wala silang knowledge. Hindi na nakakaalam. Wala silang knowledge na pag-aralan ang salita ni Jesus Christ. At the same time, limitado ang kanilang kaalaman. Wala silang source of information
tayo ngayon ay punong-puno na ng source of information. Nandun na sa internet, pero titingnan natin ang ating mga source of information. Ngayon yung mga monkey na hindi sila makatakas doon kasi wala naman silang talino. But binigyan tayo ng talino ng Panginoon to search the truth. Sabi nga ni Jesus Christ, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. We should worship God in spirit and in truth. Kailangan natin malaman yung truth. Siyempre, unang-una, hindi natin malalaman kung sino talaga si Jesus Christ. Katulad ng babae na to, akala niya ng tao lang na magbibigay ng tubig. Pangalawa, na-realize na prophet. At the same time, ni-reveal sa kanya ng Panginoon na siya talaga ang Messiah. Messiah, the coming na inaantay nila, the person that will save them from their bondage. At sa atin, it will save us from our bondage from sin. Siyempre, sa ating penalty doon sa hell kung hindi tayo maniniwala. So, and then, dapat isaliksikin natin, ano ba talagang tunay na gospel? Ano ba talagang tunay na gospel? Are we saved by our tradition? Are we saved by what is the teaching of our tradition? Or are we saved by the teaching of Jesus Christ? Ang gospel po ay, palagi kong hinuulit ito sa aking ending ng pagsisermon. Ang gospel po ay, God is very holy. Walang makakalapit sa kanya na kasalanan. Tayo ay makasalanan kasi una-una, na-inherit natin yung kasalanan ni Adam. Tatagpuan mo yan kung gusto mo mag-biblical, nandun sa Romans 5:12 and 5:19. Makikita natin, basahin ko lang dito para makita natin sa Romans 5:12. Kasi sabi dito sa Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. To all men, this is a universal all, to all men. So, bata pa lang tayo, we inherited the sin of Adam. At the same time, nagkakasala din tayo kasi ang nature natin makasalanan. So, maski sino ka man, you committed one sin or one way or another. And if God is holy, He required us to be 100% perfect, walang kasalanan. Hindi na tayo makakapasa. Hindi na tayo makakapasa. That is the bad news. Kaya nga pinadala ni God si Jesus Christ as Messiah and God mismo na nagkatawang tao upang i-perform yung dapat nating i-perform, na dapat sundin natin ang mga batas. Ngayon, ganito yan. Jesus performed all the laws, fulfilled all the laws. Sinunod niya mga commandments ng Panginoon. Siya ay sinless. Wala siyang kasalanan. So, He is the only one who can pass the requirement of a holy God. At the same time, on the other side naman, tayo makasalanan, kailangan tayong parusahan ng God kasi tayo ay makasalanan. Ngayon, anong dapat natin gawin para mapunta to? Kailangan natin makuha yung perfect righteousness of Jesus Christ. At the same time, pag naniwala tayo, dapat ibigay natin ang ating makasalanan kay Jesus Christ. Doon sa 2 Corinthians 5:21. For God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. Ibinigay natin, nung tayo ay maniniwala kay Jesus Christ, ibinigay natin ang ating makasalanan sa Kanya. God treated Jesus Christ as a sinner. Siya ang naparusahan para sa mga tao mga naniniwala kay Jesus Christ. At the same time, binigay sa atin ang Kanyang katuwiran. Kaya tayo ngayon ay sa tingin ng Panginoon ay matuwid na. Kaya hindi na tayo makasalanan sa paningin ng Diyos. That is the gospel, and you can only appropriate or get that one by believing on Jesus Christ and ask the Holy Spirit to transform you so that you can do all the requirements na pinapagawa ng God bilang isang anak ng God. So that is the gospel. The gospel, no? That is the gospel na wag na yung mga tradisyon.
Kung ikaw ay naniniwala na you can be saved by your good works, nagkasala ka na. Perfect ang kailangan ng God. You cannot save yourself by your good works. Although kailangan nating mamuhay ng mabuti, sumusunod sa batas after that, but that is not our requirement of our salvation. Ang salvation nun ay yung ginawa ni Jesus Christ. You believe on the Lord Jesus Christ, His work, and His person, that He is a true God and a true man, and you will be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and let Jesus Christ save you from your sin, from the power of sin, and from the penalty of sin. Yun po ang message natin dito. Blinded by your traditions, Jesus is the answer. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan po ang message sa umagang ito. Salamat po mga partners, and I hope magkaroon tayo ng messenger chat mamaya. Let us pray muna. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin Lord na ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Nagsisimula po Lord ang aming faith sa pakikinig ng iyong mga salita. At kami din po Lord ay nanikluhod na bubuksan mo Lord ang aming puso't isipan na malaman na kami makasalanan, malaman na si Jesus Christ ay tunay na God na nagkatawang tao upang iligtas kami sa aming makasalanan. At namin gawin ay magsisi sa kasalanan, maniwala kay Jesus na siya talaga ang aming tagapagligtas, at maniwala na kami Lord ay ligtas dahil kami ay naniwala sa ginawa ni Jesus Christ. Salamat muli Lord, at dalangin namin to Lord in Jesus' name. Amen. God bless po.